Hindi makapaniwala si Sev ayon sa kanyang nakikita, dahil base sa kanyang pagkakaalam, ang lahat ng demon ay wala na sa mundo kaya't hindi niya maintindihan kung bakit mayroong demon sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga demon ay may masamang hangarin, ngunit para sa mga demon na may mas mataas na ranggo kaysa sa iba, ang kanilang masamang hangarin ay nasa ibang antas. At dahil ang clown demon na nasa harap ng ekspedisyon ng koponan ito ay isang mataas na ranggong demon, agad nilang naramdaman ang masamang hangarin na inilalabas ng clown demon. Takot at pagkabalisa, kapag ang tao ay lubusang natatabunan na ng lahat ng mga negatibong damdamin na iyon, magsisimula ang mga demonyo na pahirapan sila. Pagkatapos magdulot ng masamang hangarin sa buong lugar kung saan ang koponan ni Irene ay naruroon, sa isang simpleng galaw lamang ng daliri. Nakontrol ng clown demon ang lahat ng mga tao na nababalot ng takot at pagkabalisa, nang dahil sa masamang hangarin, nais ni Sev ayon na iligtas sila nang makita niya silang hinailang ngunit siya ay walang lakas. Sa ilang sandali na iyon, nagawa ng clown demon na tipunin ang mga knights na kanyang nahuli papalapit sa kanyang tabi ng ganun lang kadali. Gamit ang malatali na magic, ginamit ito ng clown demon para balutin ang bawat isa sa mga taong nadakip niya. Sa sandaling iyon, walang magawa ang mga knights para sagipin ang kanilang sarili palayo sa kapahamakan, kaya't ang isa sa mga knights ay sumigaw ng saklolo kay Sev ayon. Ngunit imbes na siya ay masagip ng dahil sa kanyang ginawa, mas lalo pang nenes ang clown demon, gamit ang kanyang mga daliri. Pinitik niya sa ulo ang knight na humingi ng tulong, at nang ito ay gawin ng clown demon, tumilapon ang ulo ng knight paalis sa kanyang katawan. Katulad ng inaasahan sa isang demon, patawa-tawa siya at pinalakpak niya ang kanyang mga kamay, na parabang tuwang-tuwa siya sa masama niyang ginawa. Sa sandaling iyon, ang matapang na Sev ayon ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa, sa kanya humingi ng tulong ang isa sa kanyang mga kasapi ngunit wala siyang nagawa, kahit na ang mga knights na iyon ay napakahalaga para sa kanya, kahit na napaka-brutal silang pinahihirapan ng clown demon, hindi niya magawang makakilos ng ayon sa kanyang kagustuhan. Ang hindi niya alam, ginawa ito ng clown demon para lumunin ng takot at pagkabalisa ang mga taong may lakas pa, ngunit dahil nagtagumpay ang clown demon, nabitawan na ni Sev ayon ang kanyang armas at hindi na siya makagalaw. Ang masamang hangarin ng clown demon ay napakabangis, sa puntong ang buong puwersa ng grupo ng ekspedisyong ito ay hindi na makagalaw pa. Ngunit sa napakawalang pag-asa na sitwasyon, na kung saan ang lahat ng tao ay hindi na makagalaw, may nag-iisang tao na nagsimulang tumakbo patungo sa clown demon. Gamit ang nagliliwanag na espada niya na tinawag niya gamit ang mystic arts, ang taong iyon ay walang iba kundi si Irene Parreira. Gaano pa man kadelikado ang sitwasyong ito, hindi nagpadala si Irene sa takot, kahit na mag-isa lang siya sa sandaling ito nang dahil hindi pa rin makagalaw ang kanyang mga kasama, buong tapang siyang tumakbo patungo sa clown demon. Hindi makapaniwala si Sev ayon sa kanyang nakikita, alam niya kung gaano kahanga-hanga ang nagawa ni Irene kanina sa trial ngunit, hindi niya akalain na magagawa ni Irene na tumakbo patong sa clown demon nang walang bahid ng hesitasyon. Ngunit hindi naman natakot ang clown demon kay Irene na mabilis na sumusugod patungo sa kanya, gamit ang mga knights bilang mga hostage. Pinagbantaan ng clown demon si Irene na huwag gagalaw kung ayaw niyang mamatay ang mga knights. Ngunit taliwas sa inaasahan ng clown demon, hindi huminto si Irene sa pagsugod, at kanyang inilabas ang kanyang espada. Pansin ng clown demon na mukhang hindi talaga titigil si Irene, kaya't wala na siyang pagpilian pa kundi gamitin ang mga hostage at pinalipad ito patungo kay Irene, umaasa siya na sasagipin niya ang mga ito ngunit. Doon siya nagkakamali, imbes na sagipin sila isa-isa. Hindi hinayaan ni Irene na sila ay maging sagabal sa kanyang pagsugod at inilegan niya ang mga knights na ito. Kahit na mayroon silang suot na mga baluti sa kanilang mga katawan, hindi naman sila ligtas ng dahil sa napakalakas ng pagkakatapos sa kanila. Alam ni Irene na ang ikilos niya sa sandaling ito ay naiiba kumpara sa iba, maaaring mapunta sa kapahamakan ang buhay ng ibang kasama niya. Maaari din itong mag-iwan sa kanila ng mga sugat na hinding-hindi na maghihilom pangunit. Handa si Irene na panagutan ang lahat ng kanilang galit at puot sa kanya, dahil sa sandaling ito, handa si Irene na umabant ng may determinasyon na panagutan ang kinakailangan. Buong kumpiyansa ang Demon Clown na magagawa niyang harangin ang pag-atake ni Irene sa kanya. Gamit ang magic ng Clown Demon, nagsagawa siya ng pag-atake para pigilan si Irene sa kanyang paglusog.
Ngunit ang hindi alam ng Clown Demon, ang batang swordsman na nasa kanyang harapan na minamaliit niya ay ang taong nagmana sa will ni Karen Winker, ang taong nakapagbigay ng galos sa kanya. Gamit ang espesyal na pag-atake ni Irene, nagawa niyang hatiin sa dalawa ang binitawang pag-atake ng Clown Demon sa kanya. At sa sobrang lakas ng kanyang pag-atake, nagtagumpay si Irene na bigyan ng galos ang Clown Demon na napakasama. Alam ni Irene na ang daan na kanyang tatahakin bilang isang bayani para sa ikabubuti ng mundo ay napakahirap, kaya't sa sandaling ito, hinding-hindi siya makapapayag na magkaroon ng kaunting hesitasyon sa Clown Demon na nasa kanyang harapan. Samantala, nang dahil sa sugat na tinamo ng Clown Demon, ang mga ngiti sa kanyang mukha ay nagsimulang mapalitan ng galit, hindi siya makapaniwala na magagawa ng batang ito na galusan ang kanyang katawan. Ngunit dahil mayroon pa ring hostage ang Clown Demon at mukhang hindi na niya magagamit ang mga ito laban kay Irene, binabalak na niya silang paslangin. Gamit ang portal na kanina ng Clown Demon, nagpaulan siya ng hindi mabilang na pag-atake patungo sa mga knights na magsasanhi ng kanilang kamatayan ngunit bago pa man ito mangyari. Agad namang kumilos si Ruro para tulungan sila, mabilis siyang nagbago ng kanyang anyo para mas lalo pang tumindi ang mystic na enerhiya niya, nang sa gayon magagawa niyang salagin ang pag-atake ng Clown Demon. Nang siya ay magtagumpay, sinabihan niya si Irene na siya na ang bahala sa mga hostage at gawin ni Irene ang nararapat niyang gawin para sa Clown Demon. Ngayong nasira na ang plano ng Clown Demon, wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi magtago sa loob ng kanyang barrier bago pa man tuluyang makalapit si Irene. Ngunit hindi sumuko si Irene, kahit na napakatibay ng barrier ng Clown Demon na pumoprotekta sa kanya, nagpaulan ng hindi mabilang na pag-atake si Irene, at umaasang masisira niya ito. Habang nasa loob ng barrier ang Clown Demon, hindi niya mapigil ang mapansin na ang espada ni Irene ay napakapamilyar para sa kanya, na parabang nakita na niya ito dati pa. Ngunit hindi niya malaman kung kailan at saan niya ito nakita, iniisip niya kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng batang ito na nasa kanyang harapan. Dahil nagulo ang isipan ng Clown Demon ng dahil kay Irene, ang masama niyang hangarin ay tuluyan ng hamina, at dahil dito kahit papaano, nagagawa na ni Perry na makagalaw. Ngunit bago pa man siya tuluyang makagalaw, nagtagumpay na si Ilya na labanan ito at siya ay tuluyan ng nakakagalaw, sinabihan niya sila na hindi pa tapos ang laban kaya't kinakailangan nilang magmadali at tulungan si Irene. Tila ba kakaiba ang mga batang henerasyon na ito sa kanyang inaasahan, hindi niya inaakala na mas mauuna pa si Ilya sa kanya na labanan ang masamang hangarin ng Clown Demon sa kanya. Ngunit bilang mga mas nakatatanda sa kanila, responsibilidad nilang ipakita na maasahan sila, kaya't gamit ang buo nilang puwersa, nagawa na din nilang makatakas sa masamang hangarin ng Clown Demon. Samantala, abala pa rin si Irene sa kanyang pagsiguro ng pag-atake sa barrier ng Clown Demon. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ni Irene, sa wakas, siya ay nagtagumpay sa pagsira ng barrier ng Clown Demon at nagawa niya siyang patamaan muli. Ngunit imbes na kabahan, napangiti at tawa ang Clown Demon, naalala na niya kung saan at kailan niya nakita ang espadang ito, at iyon ay walang iba kundi kay Karen Winker. Ngayong alam na ng Clown Demon ang pagkakakilanlan ni Irene, naglabas siya ng napakasamang enerhiya sa kanyang paligid na magiging napakadelikado para kay Irene na nasa kanyang tabi. Laking pag-aalala naman ni Ilya kay Irene at baka mayroong masamang mangyari sa kanya. Ngunit bago pa man iyon mangyari, bigla na lang may napansin si Irene na liwanag. Iyon ay isang napakaliwanag na enerhiya, na parabang lalamunan nito ang paligid sa sobrang lakas nito. At ang pinanggagalingan ng enerhiyang iyon ay walang iba kundi si Ignet. Ngunit ang pag-atake na ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa kanyang kasama, dahil sa likod ng pag-atakeng ito, ang may kagagawan kung bakit ito naging posible ay nang dahil kay Anya. Gamit ang pera na kanyang pinaghirapan sa loob ng 3 taon, isinakripisyo niya ito nang sa gayon, nagawa ni Ignet na makahabol sa labang ito. Matapos niyang tipon-tipunin ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atakeng iyon, maaari na niya itong pakawalan papunta sa Clown Demon. Sa sobrang lakas ng pag-atakeng iyon, hindi ito maikukumpara sa pinsala na dulot ng swordsmanship nila Ilya. Nang dahil sa sipresang pag-atake ni Ignet, nagawa niyang patamaan ang Clown Demon sa kanyang likuran at ito ay napasigaw sa sobrang sakit na kanyang tinamo. Sa sobrang lakas ng pinakawala ni Ignet na pag-atake, ang dinaanan nito ay nag-iwan ng napakalaking pinsala at ang Clown Demon na nataman niya ay nagmistulang bula ng dahil sa paglaho nito.
Nang matunghayan ni Irene ang pag-atake ni Ignet, sa wakas magagawa na niyang makahinga ng maluwag. Dahil ang Clown Demon na nasa kanyang harapan ay nabura sa mundong ito nang dahil sa binitawang pag-atake ni Ignet sa sandaling iyon. Bilang isang swordsman, hindi makapaniwala si Sev ayon sa kanyang natunghayan, hindi lang natalo ni Ignet ang Clown Demon na nagpahirap sa kanila kundi, nagawa din niya itong talunin sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake. Ang hindi niya alam, nang dahil sa ginawa ni Ignet na pag-atakeng iyon, ginamitan niya ito ng buo niyang lakas kaya't sa sandaling ito, pati siya ay nanghihina. Sa sobrang pag-aalala nila Gerog at ng kanyang mga kasama sa kanilang captain na si Ignet, mabilis silang roomspawn patungo sa tabi ni Ignet. Ngunit bago pa man sila makalapit kay Ignet, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaibang bagay, na parabang hindi pa tapos ang laban na ito. Upang hindi madamay ang kanyang mga kasama, isinigaw ni Ignet na tumigil sina Gerog sa paglapit sa kanya. Tama naman hinala ni Ignet, dahil mula sa lugar kung saan nakatayo dati ang Clown Demon, ang natira nitong mga labi ay nagsimulang bumula. At sa hindi kinalaunan, nagsimulang magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, dahil ang dati nilang napuksa na Clown Demon ay nagsisimulang mabuhay muli. Kumpara sa dati nitong anyo, mukhang hindi naman napunta sa wala lamang ang ginawang pag-atake ni Ignet, dahil kung titignan ang estado ng katawan ng Clown Demon, hindi na ito may kukumpara sa dati, at ang mga ngiti sa kanyang mukha ay nabura na, gayunpaman, hindi nila ito ikinatutuwa dahil maaari na namang malagay sa kapahamakan ng kanilang mga buhay. Bago pa man tuluyang magawa ng Clown Demon na gumaling mula sa kanyang tinamo na mga sugat, mabilis na sumugod sina Ignet at Irene upang tapusin ang kanilang sinimulan. Ngunit bago pa man nila marating ang Clown Demon, mayroon naman itong binabalak na tatalo kina Irene. Gamit ang maskara niya sa kanyang mukha, ito ay kanyang tinanggal at itinaas sa ere, na maalam siya sa kanila dahil batay sa kanyang gagawin, ito na ang kanilang katapusan. Gamit ang kanyang kamay, sinira niya ang kanyang maskara, at sa sandaling magawa niya ito, bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang matinding madilim na enerhiya papunta sa palibot ng Clown Demon. Sa sobrang tindi ng enerhiyang ito, pati sina Ilya at Perry na nasa kalayuan ay ramdam kung gaano katindi ang ginawa ng Clown Demon. Ngunit ang mga taong mas nasa kapahamakan ay walang iba kundi sina Irene at Ignet, dahil sa sandaling magpakawala ng pag-atake ang Clown Demon, silang dalawa ang pinakamalapit sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, matapos gawin ng Clown Demon ang kanyang pag-atake, bigla-bigla na lamang nagpakita si Karen Winker. Iniisip niya kung nasaang lugar siya dahil kahit saang banda pa man siya tumingin, wala siyang makita kundi puro kadiliman. Hindi niya malaman kung ilang oras na ba ang nakalilipas, dahil ang huli niya lamang na naaalala ay hinahabol niya ang Clown Demon. Nang bigla na lang may nagpakitang liwanag sa kanyang harapan, ngunit dahil napakakaiba nito, iniisip niya kung ano ang liwanag na ito. Ang hindi niya alam, mula sa liwanag na iyon, nagsimulang maglakad si Irene patungo sa kanya. Dahil alam ni Irene ang pagkakakilanlan ng lalaking ito, tinawag niya ang pangalan ni Karen Winker, na nagsanhi naman para magulat at magtaka si Karen. Hindi niya inaasahan na alam ni Irene ang kanyang pangalan kaya't siya ay nagulat. Sinubukan niyang tanungin si Irene kung sino siya at paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Irene na sa pamamagitan ng tulong ng kanyang kaibigan, nagawa niyang makita ang nakaraan niyang buhay, mahirap man itong paniwalaan ngunit, sinabi niya kay Karen na siya ang kanyang nakaraan. Ito ang unang beses na marinig ito ni Karen, kaya't nang marinig niya ang pagpapaliwanag ni Irene, hindi niya alam kung siya ba ay maniniwala. Ngunit kung totoo nga talaga ang sinasabi ni Irene, sinabi ni Karen na mukhang siya ay matagal nang namayapa sa mundong ito. Imbes na sabihin ang katotohanan, nanahimik na lang si Irene sa sinabi ni Karen kung totoo nga bang siya ay matagal nang namayapa. Hindi naman kinakailangan ni Karen ng kasagutan dahil nang makita niya ang ekspresyon ni Irene sa kanyang mukha, dumating siya sa konklusyon na tama nga ang kanyang iniisip na matagal na siyang patay. Nang dahil sa revelasyong ito, hindi mapigilan ni Karen na alalahanin ang mga nangyari sa buhay niya. Matagal na siyang paligoy-ligoy sa mundong ito matapos ang masalimuot na pangyayari sa kanyang pamilya. At sa isang punto ng kanyang buhay, wala na siyang makita pang iba, ang nayon na kanyang tinirhan, ang kastilyo na kanyang banibisita. Pati na rin ang kanyang tinubo ang bayan na Gasco, hindi niya inaasahan na hindi na niya ito muling makikita pa. Ikinwento ni Irene na ang tinubo ang bayan ni Karen ay ilang daang taon nang nawala sa mundong ito.
ang kanyang pamilya, mga descendant, silang lahat ay wala na sa mundong ito. Gayunpaman, sinabi ni Irene na hindi pa nagtatapos ang responsibilidad ni Karen, dahil sa pagkakataong ito, mayroon pang mga tao na kinakailangan niyang protektahan. Nag-umapaw ang alab sa puso ni Irene patungo sa labas ng kanyang katawan, na para bang walang bahid ng hesitasyon ang kanyang isipan at puso sa mga bagay na gusto niyang makamit. Kaya't nang makita ito ni Karen, hindi niya mapigil ang mapabilib kay Irene, hindi niya inaasahan na mayroon siyang makikitang tao na may pagkakahalin tulad ng kanyang layunin, at ang taong iyon ay isang napakabata na swordsman. Napag-isip-isip ni Karen na mukhang oras na para siya ay mamahinga. Hinawakan niya ang espada ni Irene. At sinabi niya kay Irene na siya na ang bahala, ipinapasa na niya kay Irene ang kanyang layunin. Sa sandaling masabi ito ni Karen, nagsimula siyang maglaho, at nagkaroon ng kakaibang enerhiya na pumunta sa espada ni Irene. Ramdam ni Irene na ang kanyang espada ay hindi na may kukumpara sa dati, na para bang ang laki ng pinagbago nito, at nagmistula na ang kanyang espada ay parte na rin ng kanyang katawan. Matapos itong mangyari, hinawakan ng mahigpit ni Irene ang kanyang espada at dinama ang kakaibang lakas na kanyang nararamdaman sa sandaling ito. Makalipas ang ilang sandali na pagmameditate, iminulat niya ang kanyang mga mata. At isinagawa niya ang espesyal niyang pag-atake sa paligid kung nasaan siya. Sa sandaling magawa niya ito, nagawa niyang makaalis sa madilim na enerhiya na inilunsad ng Clown Demon, kaya't nang makita niya si Irene, laking gulat niya kung paano ito nangyari. Hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito, kaya't iniisip niya sa kanyang sarili kung paano nakataka si Irene ng ganun kabilis mula sa kadiliman. Gamit ang panibagong puwersa, sinabi ni Irene sa kanyang sarili na bigyan siya ng karagdagang lakas ni Karen sa kanyang binabalak na gawin. Mas lalo pang tumindi ang liwanag ng espada ni Irene, at ang enerhiya na nag-umapaw ay nagmistulang liwanag na nakakabulag. Pansin ng Clown Demon kung gaano kadelikado ang sitwasyong ito kaya't, nagmakaawa siyang maghintay ng ilang sandali si Irene, sinabi niya na kumalma siya at pakinggan ang kanyang sasabihin. Ngunit hindi naman pumayag si Irene, sinabi niya sa Clown Demon na wala siyang gustong marinig sa isang demon na puro lamang kasamaan sa mundo ang naidudulot. Sinubukan ng Clown Demon na tuksuhin si Irene gamit ang kanyang mga kasama, tinanong niya kung ayaw ba ni Irene na sagipin sila. Sinabi niya na ang tiyansa ni Irene na matalo siya ay hindi ganoon kalaki, kaya't kung siya ay matatalo, mayroon tiyansa na ang kanyang mga kasama ay maipit sa mundo ng kadiliman. Ipinagpipilitan niya kay Irene na pag-isipan niya itong mabuti, dahil kung hindi, maaaring siya ang managot sa buhay ng kanyang mga kasama. Matapos makita ng Clown Demon ang katahimikan ni Irene, iniisip niya sa kanyang sarili na mukhang gumagana ang kanyang plano, kaunting oras na lang at magagawa na niyang makatakas. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, sinabi ni Irene sa kanya na huwag na niyang subukan pang kumuha ng karagdagang oras para sa kanyang plano. Dahil sa pagkakataong ito, sanay na si Irene sa mga galawan ng Clown Demon, at wala pa rin itong pagbabago dahil umaasa pa rin ito sa mga pandaraya at panloloko. Sa kabilang banda, ang kadiliman naman na ginawa ng Clown Demon ay nagsisimula na ding masira. At mula sa kadiliman na iyon, lumabas si Ignet, ang isa pang swordsman na ikinababahala ng Clown Demon. Kaya nang makita niya siya, nagsimulang tumagaktak ang pawis sa kanyang mukha, at mukhang masisira ang kanyang pinaplano na pagtakas. Nang makalabas si Ignet, kanyang napansin si Irene sa kanyang tabi, kaya't laking pagtataka niya kung kailan pa nakalabas si Irene sa kadiliman. Ipinagpilitan niya kay Irene na sagutin ang kanyang katanungan, kung paano nagawa ni Irene na makaalis sa kadiliman at magawang malapitan ang Clown Demon bago sa kanya. Alam ni Ignet na mas mahina si Irene kumpara sa kanya, at ang katotohanan ito ay hindi pa rin nagbabago, ngunit hindi niya malaman kung paano nagawa ni Irene na maunahan siya sa pagharap sa Clown Demon. Mukhang hindi pa dito nagtatapos ang mga taong makakalabas sa kadiliman, dahil sa kabilang banda, nagkaroon din ng senyales na mayroon muling tao na makakaalis sa kadiliman. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Ilya, gamit ang swordsmanship ng kanilang pamilya, nagawa din niyang makaalis sa kadiliman. Nang siya ay makalabas, nakita siya sina Ignet at Irene ngunit, wala naman siyang reaksyon. Ngunit para kay Ignet, nang makita niya si Ilya na nakaalis sa kadilimang iyon, hindi siya makapaniwala kung paano niya ito nagawa, lalo na at ang vice captain niya at si Gregory ay hindi pa nakakaalis sa kadiliman.
Hindi inaasahan ni Ilya na maririnig niya ito kay Ignet, na para bang ipinamumuka niya sa kanya na wala siyang kakayahan na marating ito. Ngunit hindi naman pumayag si Ilya na tretuhin siya ng ganito ni Ignet kaya't, sumigaw siya sa kanya at pinagsabihan na bakit sana hindi niya magagawang makaalis sa kadilimang iyon. Gulat na gulat si Ignet nang marinig niya ito, hindi niya inaasahan na sisigaw si Ilya sa kanya kaya't nang hindi niya madepensahan ang kanyang sarili, gumawa-gawa na lang siya ng rason na pag-usapan na lang nila ito mamaya-maya. Dahil sa oras na ito, mayroon silang kinakailangan tapusin, at iyon ay walang iba kundi ang nakakadiring nilalang na clown demon sa kanilang harapan. Sa sandaling ito, nagawa ng tatlo na swordsmaster na makaalis sa kadiliman, at sa kanilang harapan, ang clown demon na nagbabadya ng kanyang katapusan. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.